Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, amin natin mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya't isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, idulot mong ikaw ay makapiling ng iyong angkan at loobin mo sa panampalatayang iyong bigay, kami makasalot sa muling pagkabuhay ng iyong anak na pinakamamahal, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagsimula ng araw na iyon ang isang mahigit na pag-uusig laban sa simbahan ng Jerusalem. At liban sa mga apostol, lahat ng sumasampalataya ay nangalat sa lupain ng Judea at Samaria. Si Esteban na may inilibing ng mga taong may takot sa Diyos, at gayon na lamang ang kanilang panangis. Samantala, sinikap ni Saulo na wasakin ng simbahan. Pinapasok niya ang bahay-bahay at kinakaladkad ang mga sumasampalataya at ibinibilanggo maging lalaki, maging babae. Nangalat ang mga mananampalataya at saan man sila makarating ay pinapangaral nila ang salita. Nagpunta si Felipe sa isang lungsod ng Samaria at ipinangaral doon ang Mesiyas. Nang mabalitaan ng mga tao at makita ang mga kababalaghan, ginagawa niya, pinapakinggan nilang mabuti ang sinasabi niya. Sapagkat ang masasamang espiritu ay umalis sa mga taong inaalihan nito at sumigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at mga pilay ang napagaling, kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sangkalupaang nilalang, galak sa po'y isigaw. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy, isigaw. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na nagpagpupuri sa Kanya'y ibigay. Ito ang sasabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Sangkalupaay nilalang, galak sa puoy, isigaw. Ang lahat sa lupa, ika'y sinasamba. Awit na papuri, yaong kinakanta. Ang iyong pangalay, pinupuri nila. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan. Ang kahanga-hangang ginawa sa tanan. Sangkalupaay nilalang, galak sa puoy, isigaw. Naging tuyong lupa kahit yaong tubig, at ang nuno natin ay doon tumawid. Kaya naman tayo'y nagalak ng labis, siya'y naghaharing may lakas ang bisig. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy, isigaw. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako, gayon may hindi kayo nananalig sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sino mang lumalapit sa akin, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga binigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang lahat po'y magsiupo. Magandang umaga po sa ating lahat. Comfort food. Ito po yung mga hinahanap ng natin kapag meron po tayong nais kainin. Pilit-pilit na hinahanap na natin ito dahil ang nais ng ating dila ay masatisfy ang ating craving. Kaya nga po kagabi ay naghanap po kami ng comfort food namin. Kagabi po, kumain po kami ng pares. Nagpabili po kami ng pares dahil gusto namin masatisfy yung craving. Kaya nga nung nakakain kami, ay feeling satisfy ang aming pakiramdam. Mga minamahal na kapatid, nabanggit ko po ang itong storyang ito dahil sa mabuting balitang ating napakinggan. Sinabi ni Jesus, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang lahat ng lumapit sa akin ay hindi na magugutom pang muli." Si Jesus ang pagkaing nagbibigay buhay. Kaya nga po sa patuloy natin pagninilay, si Jesus na mismo ang ating tinatanggap. Si Jesus na mismo ang ating tinatanggap tuwing tayo ay lalapit sa sakramento ng misa o ng Eucharistia. Kaya nga po mga minamahal na kaibigan, lagi po nating tandaan na ang tinatanggap nating tinapay sa sakramentong ito ay si Jesus mismo. Kaya nga po minsan ay tinatawagan po tayo kung ang ating Panginoong Kristo ang tinatanggap natin sa banal na Eucharistia,
dapat naman po nating iayon ang ating buhay sa Kanya, sa buhay kabanalan, dahil siya mismo ang tinatanggap natin. Kaya dapat maging kalugod-lugod tayo sa Kanyang harapan. Kaya nga po mga kaibigan, sa oras na ito, lagi nating isapuso, lagi nating isipin na sa bawat pagtanggap natin sa Panginoon sa banal na Eucharistia, dapat nating isipin na tinatanggap din natin siya sa ating buhay. Kaya nga, marapat po natin lamang gawin, kung tinatanggap natin siya sa ating buhay, dapat tayo ay magpakabuti, dapat tayo ay maging masunurin sa panawagan ng Diyos sa kasunuran. Kaya nga mga kapatid, sa tuwing tatanggapin nawa natin ang banal na Eucharistia sa anyo ng tinapay, nawa, lagi nating isipin na tinatanggap ko ang pananampalatayang ibinibigay sa atin ni Jesus. Kaya nga hindi na tayo magugutom, bagkus tayo ay mabubuhay sa wakas ng panahon. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo sa Diyos na ating Ama, ang nagbibigay ng lahat ng mabubuting biyaya upang lagi nating sundin ang Kanyang mga batas ng may bukas na kaloob tulad ni Kristo. Sa bawat tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan naway magpatotoo kay Jesus na siyang tinapay ng buhay sa mundong nagugutom sa kahulugan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway aktibong makisangkot sa paghahanap ng mga katugunan sa mga pangangailangan at kapakanan ng ating mahihirap na kapatid. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nag-aakalang hindi nila kailangan ng Diyos sa kanilang buhay, naway maakit na tumanggap ng Eucharistia. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway maranasan ang pagmamahal na presensya ni Kristo sa kanilang pagtanggap ng Eucharistia. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaong tumanggap ng tinapay ng buhay, naway magkamit ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, gawin mo kaming tapat na nagpapasalamat para sa handog mong Eucharistia na siya nagbibigay ng pag-asa at kahulugan sa aming buhay. Hinihiling namin to sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Ang lahat po ay magsitayo.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ng kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat iko'y aming pasalamatan ng ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumbos sa aming lahat. Naghahain walang humpay, ang anak mong minamahal, upang magkasalo-salo ang tanan sa bigin ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakong buhay laging binang handog. Kaya't kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang-kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, hiniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya niniyari namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Melray naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa sila muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagitapati kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na Mala Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoon Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubilin ng agaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawa namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kaming iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po sa inyo lahat.
Ang lahat po ay magsiluhod. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga paglubhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa aming araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang itinudulot ng banal na pakinabang sa pagdiriwang ng pagpalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Lahat po ay magsiupo. Inanyayahan po dito sa unahan ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, anibersaryo ng kanilang kasal, pupunta sa ibang bansa at kukuha ng pagsusulit para po sa panalangin at pagbabasbas. At isusunod na rin po ang pagbabasbas
ng mga religious articles. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa iyo nagmumula ang lahat ng mabubuting bagay. Hinihiling namin na basbasan mo ang aming mga kapatid nagdiriwang ng karawan, anibersaryo ng kasal, nakatakdang makibang bansa at sa ilalim sa pagsusulit. Pagkalooban mo sila na mas mahaba at makulang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwanag ng kaisipan ng mga tapat na kaibigan, maayos na buhay at kaligtasan sa namang kapahamagan. Higit sa lahat, patatagin mo sila sa panampalataya, patibayin sa pag-asa at pag-alabing sa pag-ibig. Hinihiling namin to sa pamamagitan ng Kristo ang aming Panginoon. Amen. Naway gawaran ng Diyos ng pagpapala ang mga kasangkapan sa panalangin upang mga ito'y maging gabay sa pagtahak sa kabanalan at paghahangad ng buhay sa kalangitan sa pamamagitan ng Kristo ang aming Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, anibersaryo ng kanilang kasal. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos nating banal na pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.